And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. I hope na kayo po'y pinagpala sa hapon pong ito sa natapos po na program kanina sa impormasyong pangkalusugan kanina, at I hope nag-enjoy kayo sa topic na diniscuss ng ating mga host. At ngayon naman ay dadako naman tayo sa atin pong pag-aaral about doctrine na nanggaling sa Biblia, and of course pinaniniwalaan po natin, at ito po yung nagpapatatag sa atin bilang isang Kristiyano. Pag-uusapan po natin ngayon yung patungkol po sa Panginoong Hesukristo, sapagkat December na. Merry Christmas na, Kaya nga po, in behalf of our pastor, Pastor Gil Lorena, tayo po ay nag-i-air ngayon ng mga doctrinal issues po natin dito sa atin pong church. I mean, yung pinaniniwalaan po natin mga doctrines para po mas lalo po tayong tumibay sa atin pong pananampalataya. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magbubukas sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Dakilan namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa patuloy nyo pong paggagabay po sa amin. Salamat sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob, sa pangunawa na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. At ngayon po ay pag-uusapan namin ang patungkol po sa buhay ng Panginoon Hesukristo. Dalangin ko po sa inyo, Panginoon, na bigyan nyo po kami ng sapat na katalinuhan. Gawin nyo pong blessing ang programang ito sa lahat ng mga taong makakapakinig. At hinihiling ko rin po sa inyo, Panginoon, ang paggabay nyo po sa lahat ng mga equipments na amin pong ginagamit, as well as the internet connections. Gawin nyo pong stable, Panginoon, ang amin pong mga connection sa internet, at lahat, Panginoon, ng mga gadgets na aming ginagamit, nawa ito po ay maging maayos lahat, at sawayin nyo po ang diablo, Panginoon, sa anumang masamang banta po niya. At dalangin ko na maging blessing po ang programa pong ito sa lahat na makakapanood or makakapakinig. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so if you have your Bible with you, please open it in Luke chapter 2, beginning from verse number 1. Pag-uusapan po natin ngayon, siyempre, dahil pag-uusapan natin yung buhay ng Panginoong Hesukristo, simulan natin yung pag-uusap na ito sa kanyang humanity, or kung paano po siya, syempre alam natin na mula sa langit at nagkatawan tao. So pag-uusapan natin ngayon yung birth o yung kapanganakan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ano po yung mga, alam nyo po ba na ang kapanganakan po ng Panginoong Hesukristo in human point of view, ibig sabihin kung titignan lamang po natin ito sa pamamagitan po ng ating pangunawa, halos lahat po diyan ay puro imposible. Lahat po yan ay puro imposible, at pag tinignan po natin at i-base po natin doon po sa prophecy, ay talagang hindi po magtutugma kung hindi lamang nag-intervene ang Panginoon. Yun po ang dahilan kung bakit isa po sa mga dahilan niya kung bakit maraming Hudyo ang hindi naniniwala na si Kristo ay Messiah. Susundan po natin ito. Okay, Luke chapter 2, beginning from verse number 1. Ito po yung sabi po ng Biblia. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now, kung kayo po ay isa, ilagay po natin yung ating sarili po doon po sa katayuan na tayo po ay isang matapat na Hudyo. Okay? So,
sa pagkakataon pong ito, para mas lalo po nating maintindihan yung pong birth ng Panginoong Jesucristo, ipalagay nyo po na yung inyong sarili ay isa po kayong matapat na Hudyo. Sabihin na natin na isa kayo sa mga eskribo, isa kayong scribes, nakakaalam ng scripture. Okay? Isa kayo sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa kasulatan ni Moses. Okay? So ngayon, dahil isa kayong eskribo, kung naaalala nyo po si Herod, di ba? Nung nakita ni Herod yung mga wise men na pumunta sa Bethlehem, at nagtanong si Herod kung saan ipapanganak yung bata na tinatawag na Messiah or King of the Jew. Ang tinawag ni Herod ay mga eskribo at yung chief priest, sapagkat sila po ang nakakaalam ng patungkol po sa kasulatan. At mababasa po natin yan doon po sa Matthew na kung saan sa Matthew chapter 2 verse number 4, babasahin ko lamang po para may reference po tayo. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people, tingnan niyo po kung sino yung inipon ni Herod, the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Which means nung si Herod po ay gusto niyang malaman kung saan ipapanganak ang Kristo o ang Messiah. Ang tinawag niya ay mga scribes at mga chief priests. Bakit po? Sila po yung mga tao na meron pong knowledge patungkol po sa scripture, patungkol po sa mga sulat ng mga propeta. So ipalagay po natin ngayon na isa po kayo doon. Okay, so ganito po yung setting po natin. Isa ka sa mga scribes, isa ka sa mga chief priests, which means, alam mo, ayon sa kasulatan, kung saan ipapanganak ang Messiah. Okay, anong sabi ng kasulatan? Sabi ni Micah, in Micah chapter 5, in verse number 2, na alam ito ng mga eskribo, ang sabi doon, but thou Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Alam ito ng mga scribes, alam ito ng mga chief priests na ang Messiah ay ipapanganak sa Bethlehem of Judea, Bethlehem Ephratah. Dahil po sa kasulatan na ito ni Prophet Micah. So, lahat ng mga matatapat na Hudyo at nakakaalam ng batas ni Moses, ng scripture, alam nila na ang Messiah ay manggagaling mula sa linya ni David at ipapanganak sa Bethlehem. Now, sabi ko po sa inyo kanina, kung pagbabatayan po natin yung atin pong sariling edukasyon at yung ating yung opinion po natin, yung kaalaman natin bilang tao, abay magtataka ka. Unang-una, tingnan nyo po, nung binasa po natin dito, yung mga talata, alam natin na si Mary ang magiging nanay. Okay? At si Mary, ang mapapangasawa niya is a carpenter from Nazareth. Teka muna, ang Nazareth ay napakalayo po sa Bethlehem. Alam niyo po ba na ang layo po ng Nazareth sa Bethlehem is about 70 miles. 112 kilometers. At nung kanilang kapanahunan, kapag ikaw ay maglalakbay from Galilee or from Nazareth going to Bethlehem, aabutin ka ng 3 days. It is a 3-day journey. So napakalayo po ng lugar na yon. So hindi mo talaga iisipin, kung alam mo na si Mary at Joseph, yung tatay ng batang ito, hindi mo iisipin na siya yung Messiah. Bakit? Alam mo na ang Messiah ay ipapanganak sa Bethlehem, and then si Mary at saka si Joseph ay taga Nazareth. Naaalala niyo po ba yung isa sa mga alagad ng Panginoon? Nung sinabi ng isa sa mga alagad ng Panginoon na sabi niya, "Alika, sumama ka sa amin. We have found the Messiah, Jesus of Nazareth." Ang pakilala sa kanya, Jesus of Nazareth, siya yung Messiah. Anong sagot nung isang alagad? Sabi niya, "Is there any good thing found in Nazareth?"
meron bang magandang bagay na makikita ka sa Nazareth? Bakit po? Ang paniniwala po kasi nila noon, walang propeta na manggagaling ng Nazareth kasi napakahirap na bayan po ng Nazareth. Kaya nga po si Joseph, isa lang sa mga karpintero. Ordinaryong mamamayan lamang si Joseph, karpintero lang. Ang mga mayayaman ay nasa Juda. Yung Galilee ay parang, Judea, yung Galilee ay para pong para po yung probinsya. Akalain niyo po alam naman natin lahat na si Joseph ay galing po sa linya ng mga hari. Galing siya sa linya ni David si Joseph. Pero saan siya nakatira? Nasa Nazareth. Mga mahihirap na tao yung nandoon. So, ang isip nitong alagad na ito, sabi niya, anong mabuting bagay ang makikita mo sa Nazareth? At ang pagkakaalam nila, walang propeta na nanggagaling sa Nazareth. Actually, yun ang pagkakamali nila sapagkat sa Old Testament may prophet na nanggaling sa Nazareth, si Jonah. Kung hindi ako nagkakamali, at yung ibang propeta ay meron dalawa ang nanggaling sa Nazareth. But anyway, hindi po yan ang topic po natin. So, dito po makikita po natin na hindi nila tatanggapin na ang Messiah ay manggagaling sa Nazareth or sa iba pang lugar sapagkat alam nila na ang Messiah ay dapat ipapanganak sa Bethlehem. So, doon pa lamang po sa betrothal stage o doon sa pagsasama ni Joseph at saka ni Mary ay magkakaroon na po tayo ng problema sa lugar. 'Di ba? Kasi taga Nazareth po sila. Pero sabi ko nga po sa inyo, nandito po papasok yung sovereignty ng Panginoon. Dito po papasok yung control ng Panginoon over history. God is always in control. At gagawin ng Panginoon yung kanyang plano upang maisakatuparan yung kanyang kalooban. Ano po ang ginamit ng Panginoon para po maisakatuparan yung hula o yung isinulat ni Micah doon po sa Micah chapter 5 verse number 2 na ang Messiah ay dapat ipapanganak sa Bethlehem at hindi sa Nazareth, hindi kung saan mang lugar sa Israel. Ano po ang ginamit ng Panginoon? Ginamit ng Panginoon si Augustus Caesar. Ano po ang sabi dito ng Biblia? In verse number 2, verse number 1, binasa po natin sa Luke chapter 2. Ang sabi po ng Biblia, and it came to pass in those days. Ano yung tinutukoy na those days? Yun po yung kapanahunan na si Mary at saka si Joseph ay betrothed na, spouse na with each other. Okay? That there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Ano yung tinutukoy na world dyan? Yung world dyan ay lahat ng mga lugar na nasasakupan po ng Roman Empire. During that time, ang Rome ang pinaka makapangyarihang bansa. At pinamumunuan sila lang ang Palestine ay pinamumunuan po, o ang Israel ay pinamumunuan po ng imperyo ng Roma. Ang Israel po ay sakop po yan ng tinatawag na Syria. Okay? So, verse number 2, ang sabi ng Biblia, and this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. So, si Cyrenius ay siya po yung pinaka-gobernador doon po sa Syria. By the way, ang Syria po, pag tinignan po natin ngayon sa modern map, ang Syria po ay nasa north ng Israel. Okay? At ang Syria ay sakop pa niya dati yung buong bayan na yan ng Israel hanggang doon sa pinakababa, hanggang doon sa Judea. Sakop po yan ng Syria. Ang namumuno po dyan ay si Cyrenius. At ginamit po ni Cyrenius yung kanyang territory para magkaroon po ng registration. Okay? Pero sa pagkakataon pong ito, kakaiba. Bakit po? Ang ginagawa po nila, yung taxation po na ginagawa ng mga governor during their time ay ayon lamang doon sa kanilang nasasakupan. Halimbawa po, si Cyrenius ay governor ng Syria. Sa madaling salita, sakop niya ang Israel, ang Syria, lahat po yan ay nasasakupan po niya. Kapag siya po ay magbibigay ng decree, ng taxation o registration, hindi na po niya papupuntahin yung kanyang mga nasasakupan kung saan sila ipinanganak. Ang gagawin po ni Cyrenius para mas madali, kung saan sila nakatira, doon na sila isi-census.
At ganyan po ang kalimitang ginagawa ng maraming mga governor. Very common po yan during their time. Para po saan? Para po sa collection ng tax and for military purposes. Pero dito po sa ginawa ni Caesar Augustus, this is the first time na ginawa po ito ni Caesar Augustus at ginawa lamang po niya ito sa Israel lang. Hindi po niya ito ginawa sa ibang mga bansa sa Europe kasi yung Rome, halos yung buong Europe po ay sakop nila. So, hindi po niya ito ginawa sa ilang sa mga bansa na kanyang nasasakupan, pero espesyal na ginawa niya ito sa Israel. Anong ginawa niya? Kakaiba yung registration dito sa Israel. Anong ginawa niya? Kung saan ka ipinanganak, doon ka pupunta. Okay? Hindi katulad ng very common registration na kung saan ka nakatira, mag-stay ka dyan at dyan ka isi-census. Naunawaan niyo po yung kaibahan? Dito po makikita niyo po yung special intervention ng Panginoon sa pag-iisip po ni Augustus Caesar. Na kung saan nagbigay ang Panginoon ng kaisipan kay Augustus Caesar na ang gagawin niyang pagsisensus, ang gagawin niyang registration sa Israel ay kung saan yung tao ipinanganak, babalik sila doon sa kanilang land of nativity. Ang hirap po nun, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat halimbawa ngayong nakatira ka na sa malayo. Halimbawa, katulad ko. Halimbawa, ipinanganak ako sa Pasay. Okay? Doon po ako sa Pasay ipinanganak. At halimbawa ngayong lumipat na kami ng tirahan sa Mindanao. Halimbawa ngayon napunta ako ng Mindanao. And then bigla ngayon na mag-declare, magkaroon ng presidential decree. Ang presidente na magkakaroon tayo ng panibagong census. Kung saan kayo ipinanganak, bumalik kayo doon sa lugar kung saan kayo ipinanganak. Abay, ang hirap nun mamamasahe ka pa. 'Di ba? Kakaiba na yung sabi ko nga sa inyo, ang very normal na ginagawa po pagdating sa census o pagdating sa registration, kung saan ka nakatira, doon ka na isa-census. Halimbawa, ako ngayon, present address ko, nakatira ako sa Taguig. So dito na ako isa-census. So eto, kakaiba po ito. And sabi ko nga po sa inyo, eto ay nangyari lamang sa Israel during that time. Ano po? This is the one of a kind and first ever census na kung saan yung isang tao o yung mga tao ay pababalikin dun sa kanilang land of nativity, kung saan sila ipinanganak. Okay? So, ganun po yung nangyari. Okay, solve na tayo ngayon sa isang problema natin. Yung una, maaaring ikaw ay isang scribe at nagwo-worry ka sapagkat, teka muna, mag-asawa si Mary at si Joseph, natural, yung babae ay pupunta doon sa lugar ni Joseph at si Joseph ay nasa Nazareth, so ang ipapanganak nila ay taga Nazareth. So hindi matutupad ganyan yung prophecy sa Micah na ang Messiah ay dapat ipapanganak sa Bethlehem. Pero sabi ko nga po sa inyo, dito po natin makikita yung special intervention ng Panginoon para lamang maisakatuparan yung kanya pong kalooban. Ano po yun? Ginamit po niya yung emperor ng Rome by the name of Caesar Augustus para magkaroon ng special registration, special taxation census. Ano po? Na applicable lamang doon sa Israel. Now, ginagawa po, ulitin ko po, ginagawa po yung registration or taxation na ito para po syempre for the collection ng tribute money, ng tax to support the empire. At the same time, for military purposes, para madali po silang magtawag ng mga reservists, ng mga sundalo. Okay? So, ganun po yung nangyari. Now, tignan po natin dito na etong registration po na ito, may kinalaman ang Panginoon. Tignan niyo po yung nangyari na ito pong paglalakbay ni Maria at saka po ni Joseph mula po doon sa Galilee is about 70 miles. Ang layo, mga kapatid. 112, more or less 112 kilometers. Of course, sa panahon natin ngayon ay napakadali lang kasi may mga sasakyan na, may mga train na. Sa kanila, imagine nyo po na ikaw ay sasakay ng donkey. At si Mary ay nagdadalang tao. Naunawaan nyo po ba yan yung buntis
nasasakay doon sa donkey. And by the way, ang kalsada po nila ay hindi po ispaltado. Ang daanan po is a rugged terrain. Pag sinabi pong yan ay mabundok po yan, lubak-lubak, ganyan po ang dadaanan mula sa Galilee papunta doon sa Bethlehem. So very possible po, I mean humanly speaking ang tinutukoy ko po is a point of view ng isang tao, humanly speaking, pwede pong makunan si Mary. 'Di ba? Yung mga buntis nga lang pag may buntis, hindi natin pinasasakay sa motor hindi natin pinaangkas sa motor, lalo sa kabayo. Na-imagine nyo ba yan, mga kapatid? Kung paano pong hahadlangan talaga ng dyablo yung kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Lalo pa sa kabayo, natural, donkey po yun, mga kapatid. And then maglalakbay for 3 days na nakasakay sa donkey. Pambira, ang sakit kaya sa balakang nun. Ang sakit nun sa balakang At buntis pa na maglalakbay ka sa isang lubak-lubak na daanan, aabutin ka ng gabi sa daanan, para lamang makabalik ka doon po sa lugar na kung saan ka ipinanganak upang magpa-register lang. Yun lang yun actually Kaya sila pupunta doon sa Bethlehem kasi magpapa-register lang sila. Magpapatala lang. Isusulat lang yung kanilang pangalan na ako ay totoong dito ipinanganak. Yun lang yun. Pagkatapos nun ay wala na, babalik na sila. That's the very purpose of taxation. That's the very purpose of census or registration. Yun lang yun. Babalik na sila. Pagkatapos maisulat yung kanilang pangalan, ay babalik na sila doon sa kanilang lugar. Okay, doon po sa Nazareth. So kaya nga po ang nais po nating banggitin po dito ay yun pong sinasabi ng Panginoon na intervention po ng Panginoon. God is always in control. Remember na meron pong prophecy, meron pong sabihin na natin paunang salita ang Diyos. Parang ayoko kasing gamitin yung salitang hula kasi baka magmukhang Madam Auring ang labas natin dito. Kasi lahat ng tao pwedeng manghula Kasi pag sinabing hula, 50-50 yun Pero prophecy, propesya, siguro gano'n na lang, paunang salita, ng Panginoon, bago pa mangyari yung mga bagay na yan, ang Panginoon mismo ang nagsabi mula sa bibig ng mga propeta, na ang Messiah ay ipapanganak sa lugar ng Bethlehem. Nakita nyo po, yung lugar na kung saan ipapanganak yung Messiah ay inihanda ng Panginoon. Wala po tayong question doon. Hindi po siya ipinanganak kung saan-saan man. Siya po ay pinanganak sa Bethlehem, kung saan po yung kanyang mga ninuno, especially si David, ay ipinanganak. Pangalawa sa time, yung right timing. Alam niyo po, sabi po ni Paul sa Galatians chapter 4. In Galatians chapter 4, verse number 4, "But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." In the fullness of time, ang sabi po ng Biblia, when the fullness of time was come, which means talagang plano ng Diyos yung panahon kung kailan ipapanganak ang kanyang Messiah. Ipapanganak yung Messiah, ipapanganak si Kristo. Ayon po yan doon po sa timetable ng Panginoon. Nakita nyo po ba dito yung pagpasok po ng pasok sa eksena ng Panginoon? Lahat po, pwede namang ang Panginoon ipanganak during the time na hindi mahirap ang panahon. Pero nakita nyo po yung kapanahunan na napakahirap, pero doon po ipinanganak ang Panginoong Jesucristo sapagkat yun po yung right timing. Minsan may mga pagkakataon po sa buhay natin na ang tagal-tagal na nating ipinapanalangin pero parang hindi sinasagot ng Diyos. Meron po tayong kasabihan, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Di ba? Yan po yung kasabihan po natin. Ibig sabihin, huli na ang lahat. Pero meron naman din pong awitin, and I believe doon po sa mensahe ng awitin na yan, na kahit na po maaring sa tingin natin ang Panginoon ay late, pero kailanman hindi po nalilate ang Panginoon. He is always on time. Bakit po? Ang time, ang Diyos po ang may likha. In fact, in the Old Testament, napakarami pong pagkakataon na pinigil po ng Panginoon yung panahon, yung time.
Maging yung pagsikat at paglubog ng araw, pinigil na may pagkakataon na pinigil po ng Panginoon. Maging yung weather ay kayang pigilan ng Panginoon. Bakit po? Diyan po natin makikita yung sovereignty ng Panginoon. Diyan po natin makikita yung pagkontrol ng Panginoon in all the affairs of the world. No, makikita po natin diyan. At ganun din po, ito pong panahon kung kailan ipapanganak yung Messiah. Yan po yung panahon na itinakda po ng Diyos. Hindi po ang tao ang magtatakda ng panahon para sa Diyos, kundi ang Diyos po ang magtatakda ng panahon para sa tao, para sa atin, sapagkat siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay at syempre siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So maaaring sasabihin po natin na teka muna, etong tao na ito, itong Messiah na ito ay dapat hindi sa ganitong panahon niya. No, sino tayo para magsabi sa Diyos? Tingnan niyo po mula po doon sa Babylonian exile hanggang dito po sa panahon na ang Panginoong Jesucristo ay ipapanganak, more or less 6 to 7 centuries ago. 6 to 7 centuries ago, when Isaiah prophesied that God will give us a son. Isaiah 9:6, naalala niyo, mamaya babanggitin po natin yan. Halos lahat ng mga propeta, mga messianic prophecy na tinatawag po sa Biblia, ay nagsasabi, mag-antay lang kayo, darating ang Messiah, darating ang inyong King. Now, ang mga Hudyo po ay pagod na. For 6 to 7 centuries, inaantay po nila yung Messiah at nag-aantay po sila doon sa Bethlehem sapagkat alam nila na mula doon sa Bethlehem, ipapanganak yung Messiah. Pero hindi nila ina-expect na sa pamamagitan lang ng isang karpintero at ng isang berhen na babae. Hindi nila kilala si Mary sapagkat mga ordinaryong tao lang sila Mary at Joseph Pero bagamat mga ordinaryong tao lamang sila po ay matapat sa Panginoon. Doon po natin makikita na ang katapatan sa Panginoon ay hindi po nangangailangan ng malaking pera. At hindi nangangailangan ng magarang kasuotan. Hindi rin nangangailangan ng mas kilala ka sa lipunan para tawaging ikaw ay matapat sa Panginoon. You see, so makikita po natin dito, ang mga Hudyo po, naghahanap po sila, nag-aantay po sila. For 6 to 7 centuries, ang Israel was under a pagan rule. No, sa pamumuno ng mga pagano. And so, naghahanap sila, nagre-request sila sa Panginoon, Panginoon, kailan ba matatapos itong aming kahirapan na ito? Kailan ba kami muling paghaharian ng isang hari na ayon sa iyong kalooban? Sabi ng mga propeta, mag-antay lang kayo, darating na ang Messiah, darating na ang King, darating na ang isinugo ng Panginoon upang tayo ay palayain mula dito sa mga pagan na ruler na ito. Ang tagal, akalain mo yan? 700 years. 700 years. Pero ang sabi ng Biblia, sa tingin natin maaaring late na, pero sa Panginoon walang late. Ayon po sa itinakdang panahon ng Diyos, ayon po sa itinakdang pagkakataon ng Diyos, yun po yung tamang timing, yun po yung tamang pagkakataon ayon sa kalooban ng Diyos. And so doon po ipinanganak yung tinatawag po nating Kristo or tinatawag po nating Messiah na hanggang sa ngayon po ay hindi po pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Kasi nga po napaka-imposible. Okay, napaka-imposible. Si Mary taga Nazareth, si Joseph taga Nazareth, ang Messiah ipapanganak sa Bethlehem. Paano mangyayari nang yung parehong taga Nazareth, magkakaroon sila ng anak doon sa Bethlehem? Alam niyo po ba na isa po sa kanilang custom and tradition? Isa po sa kanilang custom and tradition na kung nasaan yung lugar ng lalaki, doon po sila maninirahan. Maliban na lamang kung nagkaroon ng famine o ng kahirapan doon, lilipat po sila ng lugar. Pero definitely, yung babae ay sasama doon po sa lugar nung lalaki. Since na si Joseph was a carpenter from Nazareth, so yung kanilang mga anak ay ipapanganak doon sa Nazareth. Pero hindi nga po ganun ang nangyari. Ginamit ng Diyos yung isang pagan ruler to make a decree. Okay? An imperial, ano matawag dyan? Presidential decree ba tawag dyan? So, basta isang decree sa buong imperyo ng Roma, no, na sila ay magkakaroon ng taxation. Pero especially sa Israel. Sa Israel,
babalik sila doon sa kanilang land of nativity, which is very impossible. Pero nangyari, mga kapatid, nangyari. Okay? Now, isa pa dito na makikita natin na isa sa mga imposible na sa paningin natin bilang tao, sinasabi ko po ay imposible sa paningin natin mga tao, isa rin po sa dahilan kung bakit hindi po pinaniniwalaan ng mga Hudyo na si Kristo ay Messiah. Kung naaalala nyo po sa Isaiah chapter 9, verse number 6. Ito po ay kilalang kilala at alam na alam ng mga matatapat na Hudyo na patungkol po ito sa coming Messiah. Ano po sabi doon? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay? Yung mga title po na yon, Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Alam nyo po ba na yung mga title na yan, yung mga pangalan na yan, ay special yan para lamang sa isang espesyal na tao? Espesyal yung mga title na yan. Wala pong isang ordinaryong tao na pwedeng mag-claim ng mga title na yan sapagkat sa tradisyon ng mga Hudyo, blasphemy po yun. Na ikiklaim mo na ikaw is the Everlasting Father, blasphemy yan. Ikiklaim mo na ikaw yung Prince of Peace, blasphemy yan. Ikiklaim mo na ikaw yung the Mighty God, ikiklaim mo na ikaw ay Wonderful, ikiklaim mo na ikaw yung Counselor in a capital letter C, Counselor, abay, blasphemy po yun. Kasi yun po ay attributed lamang sa special person. At walang iba kundi, of course, sa persona ng Panginoon. So sa madaling salita po, ito po yung title, ito po yung kanilang inaabangan. Sino ang ipapadala, sino ang isusugo ng Diyos, ng kanilang Ama, Diyos Ama, na kung saan makukuha niya yung title na ito. Again, sabi ko po sa inyo, walang tao, walang ordinaryong tao na magkiklaim ng ganitong title. Kaya nga po, ang inaabangan nila sa Messiah ay manggagaling doon sa taas, sa langit. Very special yung entourage. Hindi galing sa isang babae na ipapanganak kasi ordinaryo yun eh. 'Di ba? Yung isang tao, para makapasok ka sa human race, kinakailangan mong ipanganak ng isang babae. Ordinaryo po yun. Sa kanila, yung Messiah is a very special person, and so they are assuming na itong Messiah na ito, yung kanyang pag-entrance dito sa mundo ay special din. Yung kanyang entrance, yung kanyang pagdating, special din. Ang inaabangan nila, manggagaling mula doon sa langit, bababa dito sa lupa at maghahari sa mundo at palalayain ang Israel mula doon sa mga kalukuhan ng ibang mga bansa, pananakop ng ibang mga bansa. Yan po yung ine-expect nila. A grand entourage. Pero hindi nga po ganun ang nangyari. Ang sabi po ng Biblia po dito, he shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And yet, this Mighty God, this Everlasting Father, saan ipinanganak? Sa manger. Sa kulungan ng mga hayop. At ang sabi ng Biblia, teka muna, nagkaroon ng punong-puno yung mga inn doon sa Bethlehem. And then itong tingnan niyo po yung mga title niya ay napaka-prestigyoso yung kanyang mga title. Pero sino ang kanyang mga magulang? Karpentero. Saan siya ipinanganak? Hindi po siya ipinanganak sa palasyo. Hindi po siya ipinanganak sa isang magarang lugar. Ipinanganak po siya sa tirahan ng mga hayop. Sinong matapat na Hudyo ang maniniwala niyan? Na yan ang Messiah? Ay, pambihira. Paano mo sasabihing Messiah yan? Paano mo sasabihing espesyal na tao yan? Eh, samantalang mas maganda pa yan. Mas maganda pa yung lugar kung saan ako ipinanganak eh. Oh. Etong batang ito, saan ipinanganak? Doon lamang sa tirahan ng mga hayop. Ang kanyang crib, yung manger.
Doon lamang siya, maaaring doon lamang siya dinuduyan o doon lamang siya pinahihiga ni Mary, doon sa kainan ng mga hayop. Tapos yung para lumambot yung kanyang, anong tawag niya, lumambot yung kanyang higaan, naglagay ng mga dayami. Paano mo sasabihin king yan? Paano mo sa akin sasabihin na galing yan sa lahi ni David? In Israel, si David po ay kilalang hari. Because kilala nila na actually, sa Israel po, yung mga matatapat na Hudyo, ang kinikilala po nilang unang naging hari ng Israel ay si David, hindi po si Saul. Si David po yung unang nilang kinikilala. And so, kung alam nila at kilala nila si David na isang maayos na hari, a man after God's own heart, at yung kanyang lineage, yung kanyang ipapanganak, yung manggagaling sa lahi ni David, dapat special din. Kasi galing sa lahi ng mga hari eh. Tapos doon ipapanganak, abay napaka degrading naman nung katayuan na yon. Pero tingnan niyo po yung isa pa. Naalala niyo po ba si Mary? Doon po sa Luke chapter 1 verse number 28, kung paano po yung salutation ni Angel Gabriel doon po kay Mary. Ano po sabi na? Tingnan po natin in Luke chapter 1 verse number 28. Tingnan niyo po yung sinabi po na ni Gabriel dito po kay Mary. In chapter 1 verse number 28. Tingnan niyo po, sabi, and the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Nakita niyo po yung title na ibinigay ni Gabriel kay Mary, highly favored, blessed art thou among women. Pambira, paano mo sasabing highly favored yan ng Diyos? Nung nanganak, doon lang sa sabsaban. Highly favored, and then doon lang sa sabsaban. Wala bang St. Luke noon na madala man lang siya sa isang maganda-gandang ospital at makakuha ng isang magaling-galing na espesyal na, anong tawag yan, OB? Para maipanganak yung kanyang baby, sapagkat yung kanyang baby ay special, yung kanyang baby ay king, galing sa lahi ni David. Tapos itong kanyang nanay ay highly favored by God, and then blessed among all women. Paano magiging blessed among all women? Hindi nga nabigyan ng magandang ospital. Wala pa nga atang prenatal to. Wala pang check-up ito. Tapos hindi man lang nasundo ng maganda-gandang sasakyan, nakasakay lang sa donkey at naglakbay ng 3 araw papunta doon sa Bethlehem para lamang isulat yung kanyang pangalan. My goodness. Wala pong hindi po nila paniniwalaan. Kaya nga po, makikita po natin na talagang ang mga Hudyo po ay hirap na hirap po silang tanggapin. Now, sabi ko po sa inyo, ilagay nyo po yung inyo pong sarili doon po sa kalagayan ng mga Hudyo na nakakaalam po nitong scripture, nakakaalam ng kasulatan. Maaaring isa rin po tayo, kapag nandoon po tayo sa kanilang kalagayan, baka maaaring isa rin po tayo sa magkukundina. Teka muna, naniniwala ako sa scripture eh. Alam ko yung scripture, ganito yung sinasabi ng scripture. Bakit yung tao na yan, ganyan lang? Diba? Baka mamaya isa rin tayo doon sa mga nagkukuntina, doon sa panganakan ng Panginoon at hindi rin natin tatanggapin na si Kristo nga yung Messiah dahil nga po sa pagkaalam natin sa kanyang background, sa kanyang kapanganakan. Pero mga kapatid, makikita po natin dito yung sovereignty ng Panginoon. Lahat po yan ay ayon po sa timing ng Panginoon, ayon po sa place kung saan siya gustong ipanganak ng Panginoon. Lahat po yan ay ayon sa control ng Panginoon sapagkat lahat po ng event na yan ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Makikita po natin dito na yung kapanganakan po ng Panginoong Jesucristo is without a single touch ng kagustuhan ng tao. Ano po? Hindi po ayon sa kalooban ng tao, kundi ayon po sa kalooban ng Diyos. Minsan may mga perspective po tayo o may mga pananaw po tayo na akala natin eto yung tama, pero hindi pala yun ang tama ayon sa pananaw ng Diyos. You see, kaya nga po makikita po natin dito yung humble beginning ng atin pong Messiah. And then, isa pa, isisingit ko lamang po ito, na makikita nyo po na isa sa mga senyales o sabihin nating mark para malaman po ng mga
okay, particular na mga shepherd, ano po, yung Messiah, dito po sa verse number 7, sa binasa natin kanina sa Luke chapter 2, ang sabi po ng Biblia, Luke chapter 2 verse number 7, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now, pansinin niyo po yung swaddling clothes. Okay? Alam niyo po ba na ang swaddling clothes po, ito po ay parang mga bandages na ito po ay binabalot nila sa katawan ng bata. Okay, sa mga bagong panganak, sa mga baby. Hindi po ito yung klase ng lampin. Ano po, papaliwanag ko po sa inyo yung kaibahan nito sa lampin. Ibinabalot po ito dito po sa katawan ng baby upang yung baby po, yung kanyang limb, yung mga joints niya, yung kanyang mga buto ay magdiretso at hindi po siya gagalaw-galaw, hindi magiging malikot. Ang paniniwala po nila, yang mga bandages na yan po yung magpapatibay ng buto habang yung bata ay lumalaki. Para maging straight yung buto ng bata. Kaya po nila nirarap dyan ng swaddling clothes. At alam nyo po ba na isang kasalanan kapag ang magulang, tingnan nyo po kapag ang magulang po nanganak at yung kanyang baby ay hindi niya ibinalot ng swaddling clothes, alam nyo po ba na abomination yun ayon sa kanilang tradition? Nagpapatunay po yan na ang magulang ay hindi po, hindi maasikaso. Okay? Babasahin ko lamang po yung isang passage dito po sa Ezekiel. Okay? At maaring dito na po ako magtapos. Ezekiel chapter 16. Sabi po ng Biblia po dito, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. Tingnan nyo po ang tinutukoy po dito ng Panginoon kay Ezekiel is the abomination ng Israel. Ibig sabihin yung mga karumal-dumal na ginagawa ng Israel. Ano po? Anong sabi? Ano yung mga karumal-dumal na ito? And say, Thus saith the Lord God unto Jerusalem, Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, and thy mother a Hittite. And as for thy nativity, in the day thou was born, thy navel was not cut. Ang tawag niya, umbilical ba yan? Umbilical cord. Sabi doon, sabi ng Biblia, hindi naputol. Pambira, nakakita na ba kayo ng tao na habang nung lumaki siya habang naglalakad parang may buntot mula dito sa pusod? Ang hirap pero yun po, sabi ko nga po sa inyo, yun po ay abomination sa kanila. Sabi doon, thy navel was not cut. Ano pa? Neither was thou washed in water. So ang isang bagong panganak na bata, hinuhugasan po yan. Okay, and then to supple day, thou was not salted at all. Ito hindi ko po alam kung bakit po nilalagyan ng asin. Okay? And nor swaddled at all. So sa madaling salita, abomination po para sa isang magulang na hindi niya isuswaddle o hindi niya lalagyan ng swaddling clothes yung kanyang baby. Kasi nga, ang paniniwala nila, kaya nilalagyan niya ng swaddling clothes, lalo na sa lalaki, para yung kanyang mga limbs, yung kanyang mga buto, yung kanyang mga kasukasuan ay maging straight at maging malakas, maging maayos. Kaya po yun ang senyales ng mga shepherd para makilala nila yung bata. Yung bata ay nakabalot ng swaddling clothes. You see, nakita nyo po na sa umpisa pa lamang yung pagsunod ng mga magulang ni Jesus Christ, si Mary at saka ni Joseph, doon po sa kanila pong law, sa kanilang tradition, pero hindi po yan pinuna, hindi po yan pinansin ng maraming mga tao sapagkat sa kanila ay napakaliit na bagay lamang po yan. No, hindi po. Yan po ay naaayon pa rin doon po sa gustong mangyari ng Diyos. No, physically and spiritually makikita nyo po yung kalooban ng Diyos doon po sa kapanganakan. Yes, maybe sa opinion natin, sa tingin natin, yan po ay imposible. Pero again, ibabalik ko po uli yung talata. What is impossible to men is possible to God. Sapagkat sa Diyos ay wala pong imposible because of the omnipotence of God. No, ang Diyos po ay makapangyarihan. Okay? So, dito po, the place, the time,
In human point of view, imposible. Ang hirap paniwalaan. Kung bakit maraming Hudyo ang hanggang sa ngayon hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kasi nga naman, yung lugar at yung timing, ang hirap paniwalaan. Pero mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, dapat po nating panampalatayanan kung ano yung sinabi ng Biblia, yung una po yun sapagkat hindi po tayo lolokohin ng Diyos. Hindi po tayo lolokohin ng Diyos. At kailanman ang Diyos ay hindi po magbibiro sa atin, lalong-lalo na pagdating po sa kanya pong bugtong na anak. Napakaseryosong bagay po niyan. Okay? So, ipagpapatuloy po natin yung atin pong pag-aaral patungkol po dito sa sinasabi po natin na mga miracles, no, ng kapanganakan po ng Panginoong Hesukristo. At sa mga susunod po nating mga pag-aaral para makilala po natin ng lubusan ang Panginoon Jesucristo, yung kanyang humanity. Magdudwell po tayo doon sa humanity ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinimulan lamang po natin dito sa kanyang kapanganakan kasi nga malapit na ang Christmas. Yan. Merry Christmas! Okay. At of course, ang programa pong ito ay hindi po matatapos na hindi po kami magbibigay ng amin pong tribute song sa atin pong mga frontliners at mahal na mahal po namin itong mga frontliners na ito sapagkat sila po ay nandiyan on duty palagi, nagbubuwis ng kanilang buhay, hindi sila takot sa virus, ano po. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatiran at mga kababayan po tayo na naglilingkod po sa atin, no, para lamang po ilagay sa ayos yung atin pong lipunan. So ito po ang awitin para po sa inyo. The one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open and he wants you to come in. He just needs a few good men, men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die. Muli po, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa atin pong programa at ang Baptist Lunch po ay patuloy na maglilingkod po sa inyo, mag-share po ng mga programa para po sa ikalalan po ng bawat isa po sa atin. I hope na meron po kayong natutunan at pangalan po muli ng ating pong mahal na pastor, kami po ay muling nagbibigay at papaabot po sa inyo ng pasasalamat. Ano po? Kita-kita po tayo bukas for another episode of the Baptist Lunch. Thank you and God bless you. Stay safe, everyone. And honor once again. He just needs a few good men.
He just needs a few good men. Jesus needs a few